Kasi may mga kakilala siya eh. Nagtatrabaho din to sa gobyerno eh, sabi niya. Wala nang yung mga ano dyan, wala nang negosyo. Yung mga kurap dyan. Oo, sabi niya, naayos yung City Hall. Yan daw ang inuna ni Vico Soto. Yung corruption mawala sa City Hall. Alam mo, nakakatuwa. Kasi, yan ang isang bagay na yan ang isa sa mga bagay na nagugustuhan ko sa isang tao na politiko. Yung malinis sa korupsyon. Alam niyo kung bakit? Kaya nga natin nagustuhan si Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil ang ganda nga, di ba, nung kanilang community. Tita mo sobrang linis, ayos. Yan ang resulta ng zero corruption. Napaka-importante kasi ng walang korap eh. Mahirap yung magsasabi ka na yung kailangan ayusin to, kailangan alam mo yung mga mabulaklak na pangako ng mga mayor, di ba? Mahirap gawin yun kung meron korupsyon sa loob ng City Hall. Yan din ang inuna ni Pangulong Duterte. Naalala nyo, nung mayor siya ng Davao City, yan ang isa sa mga inuna niya aside from yung safety ng kanyang lungsod, yung korupsyon. Di ba ayaw niyang nagtatagal yung papel sa isang opisina o isang departamento at pag nagtagal, meaning nag-aantay ng ganun yan. Kasi nga mga kaibabayan, isa sa pinakamahirap na pagsubok sa isang public servant na tulad ng mayor ay yung pang-aakit ng pera. Kasi sa pera, maraming nasisilaw talaga. Yan ang katotohanan. As a matter of fact, it is sabi nga, di ba? Yan ang love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, lahat ng evil, tulad nung tanim witness, yung mga ganon, ang root niyan, love of money. Ibig sabihin, nandyan pumapasok yung, pag may love of money ka, corruption. Itong Pasig daw, kwento ng mga taga-Pasig sa akin, talagang nalinis daw ang City Hall. Alam mo, dun pa lang, makikita mo na kaagad yung leadership quality, yung karakter nitong mayor na to. Kaya ako natutuwa. I don't care kung whatever color siya. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Wala akong pakialam kung siya'y pink, dilaw, o whatsoever, as long as you are serving the people, the Filipino people. Kasi nakakapagod na eh. Nakakapagod na corrupt ang nasa pamahalaan. Yung tipong 150 lang ang halaga. Iboboton, iaano mo na yung prinsipyo mo. 150 million. Diba? Mahirap yung ganun ha. Kasi bilang mayor, lahat ng business na gustong bumaba ang tax, gustong lakarin, dadaan sa'yo yan. Merong, di ba, sinasabi nga din ni Yorme, na lahat, eto, may kwento ko. Ay, kwento ko na ba to? O, sige na nga, kwento ko na. Nung huling usap namin ni Yorme, kinakikwento niya sa akin kasi nireklamo ko yung sa parking, yung may mga addict, may mga pusher, tapos may mga katiwalian. Alam mo sabi niya sa akin? Kasi yan eh, gawa ng korupsyon din yan. Bakit? Kasi ganito, dati ang nag-handle niyan, City Hall lang. City Hall. So, pag merong sisisihin, City Hall. Ang sagot, mayor. Diba? Wala nang iba. Ngayon daw, nung hindi na siya ang mayor, ang ginawa, yung mga kapitan ang naglagay ng mga sarili nilang at hinayaan lang nung mayor. So, ibig sabihin, yung mga parking boy, kung sino-sino dyan, mga bata ni barangay captain, kasi nga, merong kaltas dito, may kaltas dyan, para kumita. Di ba? Merong sa bawat, entrega mo sa akin to ha, itong,
O yung parking na yan, mula dyan. Ang daming parking, ang ano dyan, nagbabayad ka ng parking. Entrega mo dito sa akin, tapos entrega ko kay mayor yung ganito. Mga ganyan, mga sinasabi nila, di ba? Hindi natin alam kung talaga napupunta sa mayor o napupunta sa kung kani-kanino man. Hindi natin alam yun, okay? Pero yun ang ikinikwento nila. So, ang nangyari, tumataas tuloy. Kasi ang daming dinadaanan. Okay? It could be a lie, I do not know. O baka ginagamit lang yung pangalan ng mayor, di natin alam. But the fact is, tumaas ang mga parking kasi nga, ang daming dinadaanan. Yeah? Because of corruption. Yun ang sinasabi natin. Nung panahon nga niya, kinuha niya lahat yan. Wala. City Hall ang maniningil sa bawat ano, which is mas maganda kasi diretso lang sa City Hall. Doon mamomonitor mo kasi naka-audit yan. Kaya nga nung panahon niya, merong resibo. Meron ka makukuhang resibo. Naka-uniforme yung mga parking attendant, naka-resibo. Tapos, kasalanan mo na kung hindi mo kinuha yung resibo. Pero kung kinuha mo yung resibo, may i-entrega ngayon yung sa City Hall. At least, lahat doon napupunta. Sa City Hall talaga napupunta. Importante kasi yan, dahil sa korupsyon, maraming mawawalang serbisyo. Halimbawa, yung basura. Kaya nga, etong mayor na ito, si Mayor Vico Soto, makakapatayo siya ng City Hall niya kahit mahal. As a matter pa, kasi naging issue yan. Bakit naman kailangan na sobrang mahal, bla bla bla? Nung tiningnan ko, mga kababayan, ito inaral ko din baka akala ninyo si Yorme lang ang... Hindi, nung tiningnan ko ito, as a matter of fact, mas lalo nga nakatipid. Because marami siyang nawala sa korupsyon. At sobrang lumang-luma na yung City Hall ng Pasig. Di ba? Kaya nga, ngayon may papagawa na maayos, saan nanggaling yung pera? Doon sa mga korupsyon. Sabihin, diretso na kasi yung bayad. Hindi na pupunta sa bulsa ng mga tarantado. Diretso sa City Hall. So, meron na silang pambili ngayon. Kaya, yun yung bagay na we need this kind of leader, yung mga ganitong klase na walang korupsyon. Kasi nga, magpupunta ngayon sa serbisyo. Kasi mantakin mo, pupunta ka ng City Hall, ang pangit-pangit ng mas maganda pa yung mga private. Alam nyo ba sa ibang bansa, baligtad. Pag public building, public mas maganda. Alam mo, nagpunta ako sa immigration sa Japan. May lalakarin kasi dapat ako doon sa immigration. Pag akyat mo, putang ina, sabi ko, hayop! Ang bait ng empleyado. Nung hindi nila, kasi may tinanong ako, nung hindi nila maibigay yung hinihingi ko, sorry pa sila ng sorry. Hindi katulad nung, alam naman natin, pag gobyerno, kulang na lang nakaganyan yung mukha Hindi, iba to sa congressman na nakaganyan ng mukha. Iba yun. Sa mga City Hall, di ba, pag sinabi mong public office, parang laging galit, parang laging nireregla. Yung mga nandun, di ba? Totoo naman, di ba? Pagka gobyerno, parang laging masama ang loob, parang bang, napipilitan ka ba sa trabaho mo? Bakit galit na galit ka? Parang jowa ninyo na laging galit, ganun ganun na itsura kasi nga, hindi nababayaran na maayos. Siyempre, minsan ako nga iniisip ko, yan nga yung pang-asar ko minsan, sa sarili ko lang naman yung kausap ko minsan pag kumakain ako sa restaurant. Tapos yung waiter parang nagdadabog, parang masungit. Nasa loob-loob ko, tanginan to. Di na naman sinahura ng amo. Kasi pagka alam mong may sahod ng tama, maayos ang bigayan, nakangiti yan. Hello, sir! Welcome! Ganon, di ba? Pero pagka alam mong underpaid, tapos may overtime na hindi binabayaran, ano yung order mo? Tangina ka. Dapat wala ka dito. Storbo ka sa trabaho ko. Di ba, ganun pa. Pero kaya nga itong mayor natin hindi ko pala mayor to. Taga-iba ako, hindi ako taga-Pasig, taga-Maynila. Etong si Mayor Vico Soto,
Sa tingin ko napakaganda ng simulain niya. At ang ganda po ng sagot niya. Hindi na siya paligoy-ligoy, I will not run. Yan kaagad ang sinabi niya. Kasi yung mga pinklawan, masyado na silang frustrated. Wala silang kandidatong matino. Gago! Wala silang kandidatong matino. Wala rin silang kandidatong winnable. Ang inuuna nyo kasi propaganda, kaya kayo walang kandidatong matino. Ayusin nyo lang yung mga kandidato ninyong hindi feeling sila lang ang holy. Kaya marami kasi nagpupush dito na mga walk. Alam mo yung mga pa-walk? Hindi yung mga pok-pok iba yun. Pa-walk, hindi pala pa-walk, walk. Yun yung mga, alam mo na, Gen Z, pinupush to ng tumakbong presidente. Yan na kagad ang sagot niya, I will not run. Him to run in the 2028 national elections. He said that being a politician doesn't mean they should always be seeking to rise in power. Tinitingnan ko na magiging role ko in the next, after the 3 years, medyo iba dun sa iniisip siguro ng maraming tao. O kung sino yung mga sinasabi nyo na nagsasabi ng ganyan. Medyo iba yung perspective ko. Hindi man porket politiko ay dapat pataas ka ng pataas eh. Ayaw nyo nga ng traditional politics, di ba? Yan ang tanong ko sa mga, ayaw nyo nga ng trapo, di ba? So dapat, hindi laging ganun yung pag-iisip. Soto is now... Yan. Alam mo, iyan yung bagay na sinasabi ko rin sa inyo dati, di ba? Yung mindset ng mga politiko natin eh. Kailangan paangat ka ng paangat. After mo maging konsyal, kailangan congressman ka naman. Pagkatas mo congressman, mag-mayor ka naman. Pagkatas mo mag-mayor, tumakbo kang senador o alam mo yun, mga ganun. Pag wala ka na mapuntahan, parang kailangan umangat ka ng umangat. Kung hindi naman umangat, tumagal ka pa rin sa politiko kahit wala ka na, sa politics. Kung halimbawa, senador, biglang tatakbo na lang ng mayor kasi tinapon na. Sabihin, tapos na yung term niya ng sa Senate, tatakbong mayor, buti nga, hindi nanalo. Malapit yan, bandang Makati at saka bandang Marikina. Di ba yung hindi naman talaga yun ang linya mo, gusto mo lang. Gusto mo lang biglang, kasi nga, kailangan tumataas ng tumataas. Hindi ganun yun eh. Hindi ganun yun. Kaya ang ganda na sinabi ni Biko eh. Ayaw nyo ng trapo, di ba? Pero gusto nyo tumakbo kung higher position for the sake of para lang tumakbong higher position. Sabi niya nga, iba yung nakikita niya sa sarili niya. Malay mo, di ba? Marami. We do not know kung ano pa yung maaring gawin niya na pwedeng, di ba? Para lang mapatunayan niya kung ano yung papaano magserbisyo ang isang tunay na public servant. Sana talaga, at ako, Vico, hindi tayo magkakilala. As a matter of fact, basta hindi tayo magkakilala. Magkaiba tayo ng kulay. Pero gayon pa man, I support yung ganyang klaseng paninindigan mo. Sana lang, talagang panindigan mo yan sa 2028 na hindi ka tumakbo. Huwag ka magpapabuyo doon sa mga pinklawan na kasi masisira ka eh. Masisira ka at sigurado matatalo ka rin naman ni Inday. So sayang lang. So wag mo nang planuhin. Mas mabuti pa, stick ka muna. Pwede ka naman. Hindi kasi yung iba, sabi ko nga sa inyo, maganda yung attitude nito eh. Pwede ka namang tumakbong vice mayor. Oh, 'di ba? After kasi tapos na ang term niya sa 2020, di na siya uli pwedeng tumakbo bilang mayor. Nakatatlo na ata siya. So pwede ka mag-vice muna tapos balik ka na lang uli as mayor. Di ba? Pwedeng ganun. Kasi kung nandun yung linya mo, kung nandun yung gift mo, galing mo, well, stick to it. Diba? Stick to it dahil you will be a good leader at yung taong bayan na. Kasi baka sabihin nyo, bakit si Duterte? Mga tarantado. Ilang taon din ang tinagal ni napatunayan at hindi siya ang nag-push sa sarili niya, taong bayan. Tandaan nyo, ang tagal niya, I think 21 years nga ba? Na nasa public service siya bago siya ata tumakbong I forgot, pero hindi lang kasi tandaan nyo na-feel niya yung 9 years tapos pinatakbo niya si Inday eh, di ba? Nag-congressman nga siya tapos ayaw niya. Kasi wala daw kwenta. Hindi naman sa walang kwenta, parang ano kasi siya active na tao.
Gusto niya yung executive branch. Yun ang ang mayor nag-execute di ba? Ayaw niya nung paupo-upurang sa kamara. So nag-congressman siya, tapos bumalik na naman siyang mayor. Di ba? Kaya nga tapos nag-vice mayor ba siya kay Inday? There was a time na nag-vice mayor siya kay Inday. So ibig ko lang sabihin, it's not necessary. Kaya nga inangat ng taong bayan si Pangulong Duterte kasi hindi siya ganid. Wala sa utak niya yung hindi, kailangan ako maging senador. Hindi, kailangan ako maging presidente. Walang ganun. Taong bayan na nag-push. Kaya nga alam mo, kung paninindigan ni Vico Sotto to, tapos mag-vice muna siya, tapos mayor uli, tapos hanggang maganda na yung Pasig, maniwala kayo sa akin, ipupush din to. Malay mo, after ni Isko, ito naman. Hindi, di ba? We do not know. And akin we need good leaders. Young leaders with integrity, active, hindi yung laging bangag, ganon. Huwag yung ganon. Yung laging wala akong tinutukoy kung sino yun. Di ba? Huwag naman sana tayong laging tutulog-tulog. Kung gising man, kung ano-ano ginagawa, dilat. Pag-usapan naman natin itong ito pa. Ay nako, ewan ko ba to Pasok? Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakarap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27. Actually, pwede naman talaga siya mag-apply. Pero sa tingin ng taong bayan, ang kapal ng mukha niya. Hindi, pero sa akin, feeling ko siya ang magiging susunod na ombudsman. Pwede na rin. Pwede na rin. Patay tayo dyan. Hindi kasi, ewan ko na masyado akong nahihiwagaan sa gobyernong ito. Honestly, isipin mo. Yung anak nito na involved sa alam naman natin yun, di ba? Hindi natin sinasabi convicted. Actually, napawalang sala. Takin mo, napawalang sala. Di ba? Na-involved doon sa masalimuot na issue ng alam mo na, di ba? Tapos bilang napawalang sala. And yet, kung titingnan mo ng maigi, di ba parang DOJ secretary ka, tapos yung anak mo na involved doon. Even if it was dismiss yung case, sabihin na natin, hindi napatunayan beyond reasonable doubt na nagkasala ang iyong anak, the mere fact na may ganong issue, di ba nararapat lang siguro na mag-resign siya o tanggalin siya bilang DOJ secretary at that time? Di ba? Isipin niyo mabuti yan Kung ikaw yung si Marcos, ikaw yung presidente, yung DOJ secretary mo, yung anak niya na involved sa ganito, matinding kaso, na sinong may impluwensya sa korte? DOJ, di ba? Di ba mararapat lang na out of delicadeza, tanggalin mo na lang muna ito bilang DOJ secretary? Pero hindi Hindi ho Ibig sabihin, ganun ka-weird ang gobyerno natin. Di ba? Ganun ka wala talagang honor. Ika nga. Ito na naman. Patapos na,
Itong ombudsman natin at gusto mag-apply ni Remulla na meron siyang kaso sa loob mismo ng ombudsman. Kaya nakakatawa kung ito ang magiging susunod na ombudsman. Ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. Ang termino ng Hindi conflict. Ikaw yung ombudsman tapos iniimbestigahan mo yung sarili mo. May kasalanan ka ba? Wala. Meron? O wala. Di ba parang medyo... Conflict talaga yun eh. Conflict yun, may kaso ka dyan. Tapos ikaw ang magiging head niyan? Kahit sinong matinong tao, walang magsasabing, wala naman sigurong conflict yun. Wala ang conflict yun. Parang merong contest, di ba? Halimbawa, may contest, ng singing contest. Ikaw yung judge, tapos anak mo yung kasali, contestant. Eto nga, hindi niya nga anak eh, siya mismo. Antakin mo. Siya mismo ang didinig doon sa sarili niyang kaso. Kalokohan. Di ba? Parang, again we're not saying guilty siya. But the mere fact na ikaw ang didinig sa sarili mo, that's funny. Di ba? Sinong taong matinong magsasabing walang conflict yan? Wala! I can judge myself. Objectively? Ewan ko. ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla... Ayan. Ito ang dahilan kung bakit gusto nila maging ombudsman. Yan ang totoong dahilan kung bakit nila gusto maging ombudsman. Bakit? Fix yan 7 years. Buhay ka niyan for 7 years. Hawak mo ang lahat ng politiko in 7 years. So, alam mong palubog na si Marcos, alam mong hindi na siya mananalo, survive ka pa rin. Kasi 3 years na lang si Marcos eh. Ikaw, tatagal ka pa for another 4 years. Imaginein mo, 3 plus 4, buhay na buhay ka niyan. Ikaw ang may say sa mga kaso ng mga politiko, mga government official. Hawak mo sila sa liig niyan. For 7 years. Ako, sa tingin ko, yan ang dahilan bakit gusto mag-apply. Aside from doon sana meron siyang kaso doon, kasi iyan ngayon, kaya nga sabi ko, conflict of interest yan. Dahil may kaso ka. So iisipin talaga ng tao, pag ikaw nilagay dyan, wala na. Pangalaw, pati yung mga kasamahan mo, na kinasuhan, alam ko pati yung kapatid mo nandyan, di ba? So ibig sabihin, talaga namang wala na. Pangalawa, mantakin mo na 7 years kang mag-i-stay dyan. Ha? At ayan ay fixed term na yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tanggalin ang susunod na presidente. So, lahat kontrolado mo na. So sa tingin ko, yan talaga ang dalawang dahilan kung bakit gusto ni Remulla maging ombudsman. Kasi palubog na si Marcos eh. Ano ibig sabihin ko ng palubog na? Hindi na, ano na yan? Hindi na mananalo yung, wala na. Ako, sigurado ako, wala sa kampo ni Marcos ang mananalong presidente. Wala. Kaya nga ang usapin niya, alam nyo ko, no? Na, ano niya si Leni Robredo eh. Para may chance. Sabi ko, kadiri naman yun. Ay, grabe ho yun. Parang yung tae talagang kinain mo na. Mantakin mo, kalaban mo siyang vice president noon. Mantakin mo, dati mo siyang talagang binabanatan din. Lahat,
inakusahan mo pa nga mandaraya eh. Oh, di ba? Kaya nga kayo nagreklamo ni Atty. Vic for a long time, di ba? Dahil nga sa inakusahan nyo ng dinaya kayo ni Robredo. Tapos ngayon, yung iba kinukonsider na tinutulak ha. Hindi ko sinasabing umuo na si Marcos ha. Tinutulak ng mga dilawan, ng mga pinklawan na sana si Leni Robredo ang i-endorse ni Marcos. Can you just imagine that? What kind of foolishness is that? Alam mo kung bakit? Dirin-diri sila nung kay Marcos pero they want to be endorsed by Marcos. Gago! Nakakatawa naman ito mga ping. Even if hindi mangyari yan, nakakatawa kayo. Ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Grabe, no? Sino kaya ang nito? Hindi, actually, hindi pa natin pinag-uusapan yung qualification niya, ha? Sa qualification pa lang, di ba, ang dami ng sablay nito. Sa kaso ni Tebe, sa kaso ng KOJC, sa kaso ni Pangulong Duterte. Ang dami sablay nito eh. Na, don't ever forget ha, kaya nga siya kinasuhan ni Amy. Sila mismo nagsabi na ang DOJ, yung kanilang opisyal, ay part ng doon sa Rome Statute na sinasabing parang judicial. Di ba? Eh hindi. Tapos eventually, binawi nila na hindi sila judicial. Di ba? So alam mo na kagad, doon pa lang may sablay na. I mean, qualification-wise, kung sablay na yung mga judgment na ganun, paano mo mapapagkatiwala ang maging ombudsman ito? Kung hindi lang itong taga Cavite at malakas sa Cavite, hindi naman ito kukunin ng mga Marcos eh. Kung hindi ito nakatulong sa pagkapanalo ni Marcos, hindi naman ito kukunin. Kung qualification at qualification lang ang pag-uusapan. Kasi ang dami pang, hindi, again this is not paninira. Ang dami pang mas magaling o qualified para maging ombudsman at the same time, very objective and non-political. Hindi political na tao. Eh ito, congressman pa ito dati. Political sobra ito. Family na Remulla, very political. Diba sila nga rin yung bumalimbing last minute, dating na kay Binay, biglang napunta kay Duterte. Napaka-political po ng mga Remulla. Tapos maglalagay ka sa isang ombudsman ng political na tao. Ang dapat mong ilagay dyan, yung objective. Hindi namumulitika. Katanggap-tanggap sa lahat, sa buong lipunan. Katanggap-tanggap sa lahat ng kulay. Ito sobrang hindi eh. Hindi ho talaga. Tapos magiging ombudsman? Grabe. Pero, again, ang lahat ng imposible sa Marcos administration naging posible. Gago! Oo. Ayoko na lang magsalita pero lahat ata ng yung bang walang kadelikadesa ginagawa ng administrasyon na ito. Kaya hindi na ako magugulat kung gawin itong ombudsman. Gago!
Ay, totoo yan. Oh. Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ano. Sana naman po mag-subscribe kayo. At kung gusto nyo at supportan si Banat Bay, magpa-member naman kayo. Pero kung ayaw ninyo, wala namang problema. Hindi naman ako namimilit. Hindi rin ako nagagalit. Pero ang ibig sabihin ng membership, sinusupport